Episode 311 na tayo nang abot kami na pangarap araw ng Miyerkules, September 6, 2023. Nagulat nga itong si Doc Lindon habang nag-i-study siya dahil biglang dumating itong si Annalyn kahit wala itong pasok. Ang sabi naman ni Annalyn, gusto daw niyang puntahan ng nanay niya para magkasabay na raw sila umuwi kasi naboboring naman daw sa bahay. So yun, kinukulit talaga ni Annalyn itong si Doc Lindon, at si Doc Lindon nadidistract siya sa kanyang pag-aaral. Sabi naman ni Annalyn, alam mo, Doc Lindon, hindi ko pa nakikita si Ate Emily. Siguro napakaganda niya, no? Siguro hindi siya bagay sa'yo kasi napakaganda niya eh. Inaasar-asar na, wala man lang siyang picture, hindi ko man lang siya makita. Hindi ko man lang siya nakikilala pa. So ito namang si Doc Minor, pinagmamadali na nga ni Moira, no? Yung recharge slip para nga makaalis na. Pero meron siyang isang form na pipirmahan at minamadali na nga niya ito si Doc Minor. Wala na nga ito nagawa kundi sumunod kay Moira. Samantalang tumawag itong si Moira at nakipag-alam nga doon sa abogado kung ano yung uusad ba yung kaso. Sabi naman ng abogado, makakapag-file naman siya ng case, pero ang mangyayari, mauwi lang din sa wala kasi yung taong narereklamo niya, yun yung nag-opera sa kanya eh. Wala namang matibay na ebidensya, di ba, na talagang gusto siyang patayin. At narinig nga siya ni Zoe. Kaya galit na galit si Zoe, kinumpronta na naman siya na anak niya. Sabi niya, no, sawang-sawa na ako, ma. Ayoko na makipag-away sa'yo. Kaya mabuti pa, umalis na ako. So nabastusan dun si Moira, no? Kasi nga, talagang pinapaalis siya ni Zoe. So sinundan siya ni Moira. Sabi niya, talaga bang binabastos mo na ako, ha? Sabi naman ni Zoe, no, dahil pagod na ako makapagtalo sa'yo, ma. Sabi niya, no, alam mo ba yung taong yun, si Annalyn? Siya ang dahilan kung ba't nasira ang pamilya natin. Oo, ma, put na lang tayo eh. Mabuti pa kung ayaw mong bumalik sa kwarto mo at magpagaling. Mabuti pa lumabas ka na nandito ng Apex. Talaga, palalabasin mo ako ng sarili kong hospital, hindi, no? For information, hindi mo to hospital. Dahil galing to kay daddy at nakikisampid ka lang dito. Kaya nabasusan tong si Moira, no? Kasi nga ayaw niya talaga tantanan yung anak niya. Samantala yung anak niya, si Zoe, gusto na talaga ng ceasefire, gusto ng katahimikan. At pinapatahimik tong si Moira dahil nga gumagawa na nga sila ng iskandalo sa kalagitnaan ng hospital at nakatingin na nga sa kanila lahat ng mga staff, no? Kaya sobrang galit ni Moira dahil nga nabasusan siya, nabigyan niya ng malakas sa sampal tong si Zoe. Sobrang lakas. Tapos nagalit si Zoe, no? Nagtampo sa nanay niya. So, sabi naman ni Moira, Zoe, bumalik ka dito. No? Tapos nung habol niya si Zoe, pinigilan siya ni Doc Minor, lumapit. Sabi niya, ma'am, please po, wag niyo na po itong ipagpatuloy. Sabi naman ni Moira, nasan yung yung pinapakuha ko sa'yo? Akin na, pipirmahan ko na. Para nga makalabas na siya, no? Tapos sinigawan ni Moira yung mga, empleyado. Sabi niya, ba, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Bumalik sa trabaho. No? So, ito namang si Lynette, nagpapasalamat kay RJ kasi nga, meron siyang natutunan kahit papaano, di ba? Yung nga, nangihinayang nga siya dahil basic lamang yung natutunan ni RJ. Naiintindihan naman niya yun. Syempre, para bang nangihinayang si RJ sa mga nangyari, pero wala na rin naman doon siya magagawa dahil yun ang kapalaran niya, di ba? Kailangan na lang daw niyang hintay ng pagkakataon naman nung balik ang alaala niya. Sa pagkakataon to, nahuli sila ni Giselle. Sabi, tama ba ito nakikita ko? Magkasama kayong dalawa? Sabi naman ni Lynette, ma'am, hindi ko sa ganun. Napunta lang po si RJ dito para kay Annalyn. Oh, Lynette, ito masyadong defensive. Okay lang naman yan. Di ba? Magkaibigan lang naman kayo. At saka natutuwa ako dahil salamat Obeng dahil nakita mo na rin ang totoong pag-uugali ng asawa mo. At saka sa akin lang, magkaroon ka naman ng time sa family mo. Tama-tama, nasa Manila na si Papa. Makapagkita ka sa kanya, sa amin, kumain tayo. Talaga nandito na si Papa? Oo, nandito na siya. Tapos na naman si Zoe, galit na galit. Ayaw niyang nagmamaktol, parang bata, no? Ayaw niya lang umuwi sa bahay dahil ayaw niya makita mami niya. Tinawagan niya si Doc Joy na kung pwede, samahan siya, pumunta kayo sa ang lugar, pakalayo-layo, ganyan. At kung pwede, tumuli muna sa bahay niya.
Sabi naman ni Doc Joy, siya ka na Zoe, may kasama kasi ako sa bahay eh. May kondo ka naman ah. Sabi naman ni Zoe, gusto ko sa malayo. Ayoko dito. Samantalang itong si Doc Lindon, pinahiram ng picture si Annalyn. Si Annalyn lalo pa ng asar. Sabi niya, Ate Emily, sa wakas nakilala na rin kita. Ako nga pala si Doktora Annalyn Santos, siya nga pala. Alam mo ba, napakasungit sa akin itong ni Doc Lindon, no? Pagalitan mo nga, ganyan ka rin ba siya kasungit sa'yo? Ganyan din ba kasungit? Napakasungit niya eh. So, oras ng trabaho, sabi niya, noong una kami nagkakilala, tuturuan niya kami. Ayun pala, nahawaan lang ako ng kasungitan niya. So, lalo naasar si Doc Lindon, no? Natutuwa pa nga eh. Tapos nung dumating si Carlos, at narinig niya na may kausap ng kliyente ito si Lynette. Sabi naman ni Carlos, ang saya natin ngayon ah. Sabi naman ni Lynette, ay oo Carlos, kasi meron ako na close deal tungkol sa pharmacy. Tama-tama, makakakuha na tayo mas murang gamot. Sabi naman ni Carlos, yung tungkol kay RJ. Kay RJ? Ay nako Carlos, okay lang Lynette, huwag mo nang huwag ka na magpaliwanag pa. Hindi naman ako nagkiselos eh. Wala namang issue sa akin yun. Yung sa akin lang, hindi naman maganda, di ba? Na may pinagsamahan kayo tapos nagkikita kayo madalas. Yun. At sabi naman ni Lynette, ito na nga ba sinasabi ko, di ba nagpaalam ako sa'yo dati na kung po pwede magkaibigan kami ni RJ. So pumayag ka naman, di ba? Sabi naman ni Carlos, oo. Wala namang issue sa akin yun eh. Pumayag ako na magkaibigan kayo kasi kahit papano, meron ko yung pinagsamahan sa kaama siya ni Annalyn. Pero sa akin lang, hindi naman talaga maganda na lagi kayo nakikita. Lalo na't may mga partner tayo sa isa't isa, di ba? So ito na nga, sabi ni Annalyn, gusto mo ba, Ate Emily, hanapan ko ng bagong girlfriend si Doc Habia. Sabi naman ni Doc Lindon, no? Annalyn, ano pa pinagsasabi mo? Hindi ko kailangan ng girlfriend sa ngayon. Saka masaya naman ako dahil nandiyan ka. So natigil si Annalyn, no? Natigil siya. Alam niya na kasi ibig sabihin nun eh. Dahil matalino siya, di ba? Ganyan na ganyan din sinabi ni Nahari. Kaya sinabi ni Doc Lindon, as a friend, di ba? Masaya ako na nandiyan ka as a friend. So nakakilig talaga ng mga kapuso, no? Itong secret love story ni na Doc Lindon sa ni Doc Annalyn. So nakakatuwa and nakakilig din. Kaya ito na, balik tayo kaya Zoe. Ayan. So, naplatan pa siya ng gulong. Kaya nangyari, napahinto siya sa pagdadrive niya. So, na-bad trip siya, nagalit siya. Doba siya ng sakyan. Sabi niya, paano na to? Saan ako pupunta nito? Ba't ngayon pa? Ngayon, ito naman si Annalyn, umuwi na pala na East Ridge. Naglalakad siya. At nadat na niya si Zoe. Sabi niya, Zoe, anong ginagawa mo dito? Annalyn, buti dumating ka, nasiraan ako ng sasakyan eh. Ay, ayaw kasi umuwi sa bahay. Sabi naman ni Annalyn, mabuti pa. Malapit naman dito yung talyer ni Tito Michael, tawagan ko siya. Tapos habang ginagawa niya yung sasakyan mo dito, edi pumunta ka muna sa bahay ko. Sa inyo, oo. Kasi naman iiwan kita dyan na mag-isa ka lang. Mapapahamak ka, delikado. Sige na Zoe, sumama ka na sa akin sa bahay, okay? Mas safe ka kapag kasama mo ko. At ba naman ni Zoe, hindi na siya nakatanggi. Maraming salamat, Annalyn. Matapos si Melba, nagkakape sa mga kantin. At nakita ito ni Chang Susan. Nagkaroon na siya ng pagkakataon para makausap ito. Sabi niya, Melba, alam mo, matutulungan kita eh. Sabi naman ni Melba, talaga? Tutulungan mo ako? Oo, para mapagaling yung sira sa ulo mo. Wala akong sira sa ulo. Ang problema ko, yung anak ko. Gusto ko maibalik sa akin ang anak ko. Sabi naman ni Chang Susan. Di ba, iniwan ka na nga ng asawa mo matagal na? Hindi mo ba matanggap yun, yung nangyari sa'yo? Sabi naman ni Melba, hindi. Dahil kailangan ko ang anak ko. Sabi naman ni Chang Susan, no? Alam mo, yan lang kasi may tutulong ko sa'yo eh. Yung mapaayos yung depresya sa ulo mo. Hindi ko may kayang ibalik yung anak mo. Sabi naman ni Melba, no? Kung gano'n, wala kang silbi. Wala kang kwenta, wala kang binatbat. Inisigawan niya si Chang Susan. Sabi bigla na siyang umalis.
nabastos na si Chang Susan, no? Ngayon nakasalubo niya si Lynette. Sabi naman ni Lynette, Chang, tapos na po ang duty ko, uwi na po tayo. Sige na po, Chang. Ano po bang problema? Sabi naman ni Chang Susan, ay sige na, ito na. Tatayo na ako, magtatanggal na ako ng apron. Tapos nung dumating na nga sila sa bahay, sina Zoe saka si Annalyn. Grabe, ang ganda na ng bahay ni na Lynette, no? Chang Susan saka ni Annalyn. Umasenso na sila, no? Ito na nga hinihintay ko, mga kapuso. Yung makita ko man lang sana yung bahay ni na Annalyn kasi ang tagal-tagal niya ng doktora, ba't di pa sila nakapundar ng magandang bahay? Ito namang si Lynette, head of operation, so imposible naman na hindi gaganda ang bahay nito. Kaya nga napahanga itong si Zoe, sabi niya, aba, may level up na ang buhay mo ngayon, Annalyn ah. Sabi naman ni Annalyn, ako, mas malaki pa nga yung bahay mo kaysa dito, no? Alam mo, kakalipat lang namin dito kaya hindi pa namin masyadong naayos yung bahay. Napagdesisyonan kasi ni nanay na mag-move na kami ng ibang bahay. Kinakailangan na rin kasi namin lumayo doon. So, ito na nga, maganda na nga yung bahay nila, mga kapuso, nakita na nga natin. So, inaalala ni Zoe, baka magalit sa kanya si Tita Lynette. Kasi nung last time na nagkita sila, kinagalitan niya ito, pinagsabihan niya to. Diba? Sabi naman ni Annalyn, ano ba yun? Bakit kayo nagkagalit? Sabi, kasi noong mga panahon na nalaman ko na magkasama pala sila ni Daddy nung nagkalindol. So, tinanong ko siya, pero huwag ka mag-alala, Annalyn. Nagpaliwanag na naman sa akin si Dad. Sabi ni Annalyn, sige na, kumain tayo ng ice cream. Di ba gusto mo yon? Tapos nung tumawag si Doc Joy kay Zoe, nag-aalala. Nagpaliwanag na nalobat daw siya. At meron daw emergency kasi sa family niya, kaya kinakailangan niya raw umuwi. So nung naging panatag na si Doc Joy, dahil nalaman niya na magkasama sila ni Annalyn, sabi niya, so magkabati na talaga kayo magkapatid ha. Okay, sige, good luck, magpakaati ka dyan. Basta kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa akin ha. Kung meron akong tulong na may bibigay sa, tumawag ka lang. So nung habang kumakain sila ng ice cream, binalikan nila yung mga alaala. Sabi ni Annalyn, di ba ito yung una agad natin kinain? Simula nung makalabas tayo dun sa lugar na kung saan yung hold up tayo. So bilang dumating yung mag-ina, sina Chang Susan saka si Lynette, naabutan sila. Sabi naman ni Chang Susan, ba't nandito yan ha? Ba't nandito ni Zoe, anong ginagawa niyan dito? Sabi naman ni, inaawat siya ni Lynette. Chang, tama na po. Sabi naman ni Annalyn, Lola, huwag niyo naman pong ganyan ni si Zoe. Napunta po kayo siya dito kasi ayaw niya pong umuwi sa kanila. Dahil po siya, bad trip po siya nagtatampo po siya sa mami niya. Sabi naman ni Zoe, pasensya na po sa storbo. Magandang gabi po. Alam ko po naka-storbo po ako sa inyo. Sabi ni Chang Susan, balita ako, nagsampa ng demanda yung nanay mo laban dito sa apo ko. Sabi naman ni Zoe, huwag po kayo mag-alala. Handa po ako mag-testify. Dahil saksi po ako doon, nagbigay po ako ng consent kay Annalyn na bigyan po ng first aid yung hand drill, yung mami ko. So sabi naman ni Chang Susan, talaga gagawin mo yon? Ilalaglag mo sarili mong ina para kay Annalyn. So malalaman natin ng susunod na eksena, mga kapuso, kung ano mangyayari. Kung ano magiging sagot doon ni Zoe. At ito na nga yung masamang balita. Nalaman nga ni Moira, na itong si Zoe nakakina Annalyn. Kaya malaking gulo na naman to. Nag-trigger itong si Moira. At pumunta siya kina Annalyn para sunduin ang anak niya. Kaya magkakaroon na naman ng trouble bukas, mga kapuso. Abangan natin ang Moira versus Chang Susan. Dahil silang maghaharap bukas. Malalaman natin kung sino nga awat sa kanila. Kaya wag natin palalagpasin ito, mga kapuso. Episode 312 na tayo, mga kapuso. Kaya kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like this video at i-share mo na rin sa yung social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap in other GMA shows tulad nito. Magandang gabi, mga kapuso, and happy viewing everyone. Maraming salamat po and God bless us all.